Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon ang post ng isang member ng Brave 14 Marines, si Staff Sergeant Walter Manalansan. Pinakita niya yung picture niya, 1996 lumalaban sa Abu Sayyaf. Ngayon lumalaban pa rin. Iba lang kalaban, flood control anomalies, mga maleta gang. Okay, update lang tayo sa ating flood control. Fund drive for our brave 14 Marines. Salamat sa Diyos, salamat sa tulong nyo. Total of 470,000 pesos ang naipadala na natin sa Brave 14 Marines. Sa ngayon, may bagong pasok sa GCash na 30,000 pesos at marami pang dumarating. Salamat sa mga nag-commit. May mga nagte-text sa akin. Okay, ito. Sa mga gustong magpadala, ito ang ating GCash number. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Inaasahan natin susunod na mga linggo, mayroon na namang lalabas na warrant of arrest. Kailangan nila ng pampiyansa. Kaya ngayon pa lang, magtulungan na tayo para pagdating ng kanilang warrant of arrest, meron na silang pampiyansa. Suklian natin ang kanilang kabayanihan, prinsipyo, dahil hindi nila tinanggap yung 25 million pesos na offer para sa kanila, para lang bumaliktad. Okay, ito. Post ng Ang Balita Ngayon. Title: Noong 1996, Abu Sayyaf ang laban ko. Ngayon, flood control anomalies. Binalikan ni Brave 14 ex-Marine Walter Manalansan ang kanyang karanasan bilang sundalo habang ipinahayag ang patuloy niyang paninindigan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Kalakip ang lumang larawan na kasama ang iba pang sundalo, sinabi ni Manalansan. Noong 1996, mga rebelding Abu Sayyaf sa Patikul Sulu ang laban ko. Ngayon, panibagong laban sa flood control anomalies. Brave 14, sabi niya. Nauna nang iginiit ni Manalansan at ng iba pang natitirang miyembro ng Brave 14 na hindi nila babawiin ang kanilang mga naunang aligasyon matapos mag-recant ang apat nilang dating kasamahan. Okay. Ito si Sergeant Manalansan. Siya yung nagsabi sa akin na inoferan ako, sir, ng malaking halaga. Mabuti na lang at na i-record ko yung usapan. Yung actual na pagsuhol sa kanya. May ebidensya ako, sir, na talagang sinuhulan nila kami. Sila, yung 18, sinuhulan. At na-record ni Sergeant Manalansan. Kaya bilib ako talaga dito sa Brave 14. Yung apat, di wala nating magagawa. Huwag na natin silang sisihin. Kasi iba-iba ang level of, anong tawag niyan, yung commitment ng tao. Nung umpisa, okay pa. Kaya lang siguro, na problema sa kanilang pamilya, di na nila makayayanan ang pressure, kaya bumaliktad. So kung totoo na tinanggap nila yung 25 million, edi hayahay na sila ngayon. Samantalang itong Brave 14, nandyan, naghihirap. Estimate ko lang, ha. Sa ngayon, ang alam ko, mayroon ng 4. Excuse me. Meron ng 4 na warrant of arrest na nailabas to, nakapagpiyansa na. Every time na magpiyansa sila, umaabot kung minsan ng 700,000 pesos ang piyansa. Nilang lahat, ha. Kasi sa dami nila plus kung ilang counts of perjury, counts of cyber libel, malaki ang bayad. Kaya kung
walang tutulong sa kanila, kawawa naman sila. Kaya nakakatuwa yung nung nakulong sila sa Las Piñas, nakakatuwa yung eksena na merong isang inahan, dala-dala niya yung maliit niyang anak, pumunta doon sa police station. Nagdala ng pandesal. I don't know kung magkano lang yung pandesal. Ibinigay kina Sergeant Manalansan at Sergeant Buduan. Doon umiyak si team leader nila, Johnny Bunuan, dahil naramdaman niya yung maraming nagmamahal, maraming sumusuporta sa kanila. Even sa atin, every time na magpadala tayo ng yung maipon nating pera, ipadala sa bank account nila, nagpo-post sila, Ayan, si Manalansan at saka si Buduan, pinopost nila, isinishare na rin ni Atty. Baligod, ang daming nagpapasalamat. So, again, may mga nagtatanong, paano kami magpadala ng suporta? Siguro hindi sila nanonood sa aking mga vlogs. Hinihiling nila na i-post ko daw sa Facebook yung yung GCash. Ayokong mag-post. Basta matagal na akong hindi nagpo-post sa Facebook. Parang kung ano pa, nanlood. Nagtampo ako sa Facebook since 2022 na presidential election. Hindi na ako nag-post kasi malala nyo, yung mga maka-unit team na mga personalities, tinatanggalan ng sinususpend ng Facebook. Kung maka Marcos Sara ka nung una, wala, delikado ka sa Facebook, suspend ka. Kaya may bias yung Facebook. Kaya ngayon, hindi na ako nagpo-post sa Facebook. Dito lang, sa YouTube lang ako. Kasi ang YouTube, hindi mo nabibili ito. Very strict ang standard ng YouTube. Kahit yung mga political pressure, yung ipagurgor ang account, hindi nila kayang ipagurgor ang mga accounts sa YouTube dahil kakaiba. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Lailin Ligpaan nga taga Sitio Kalapat Tagbagtalaka Bukidnon. Sumuna ni ang gitabang sa iyaha nga yero nga iya na gyud ning giatop. So gipulihan na gyud niya atong ilang atop nga gatuluan na. So mo na ni. So kining naatag sa iyaha nga yero napulo ni kabuok nga digis kataas. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagatag og sen nga napulian na gyud ang among atop nga gatuluan na sulod sa napulo ka tuig. So sulod sa napulo ka tuig bag-o pa gyud napulihan ang inyong atop. Oo, so pag abot sa sen tungod kay sigig kaulan dinhi, diretso na ninyo gi-atop gyud ang yero. Oo, pag abot sa sen diretso na namo gi-atop para kuan nami maka-plaster nami og tarong. Tulog. Oo, so wala na gyud mo nakahulat sa ako nga makaani ko sa inyong pag-atop kay nagdali mo tungod kay sigig kaulan nagatuluan ang inyong mga atop. Oo. So napulo gyud ka tuig ay para pulihan. So unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Muso sa kuan og inadlaw. Oo, gamuso ra. Oo. Kung walay muso, so magpundora sa balay. So wala gyud mo ika-afford nga ikapalit sa sin. Wala. So taman ra gyud sa kaon. Oo. So pila na kabuok ang imong anak? Isa pa inuon. Isa pa. Oo. Salamat sa Ginoong
nga dako na gyud ni kayo nga tabang sa amo para sa amoa. Salamat pod kayo.